Good morning, mga kaibon. Magandang buhay po sa inyo. Pag-uusapan pala natin ngayon ay ang paano nga ba tayo mag-breed ng mga zebra finches. Yan, marami tayong mga mutation yan na mga zebra finches at ito'y kung paano ba nga natin na i-breed sila. Ayun nga, pag-uusapan natin yan mamaya mga kaibon. Pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Yun nga, pag-uusapan natin sa video na to na kung paano nga ba tayo mag-breed ng zebra finches. Yun nga, ang pagbe-breed ng zebra finches ay madali lang. At kung ito'y tututukan, madali lang natin na alagaan sila. Yan, kung mapapansin nyo, itong mga zebra finches ko ay colony yan. Colony breeding ang ginawa ko kasi nga kulang ako sa space ng paglalagyan ng kulungan nila, kaya ang ginawa ko ay colony breeding na. Ayun nga mga kaibon, kung mapapansin nyo, meron niyang 5 pares sa isang double cage. Yan, malaking cage na yan. Tapos naglagay lang ako ng ng mga nest basket sa kanilang mga kulungan. Yan nga, yan yung mga nest basket. Bali ayun yung number 1 na kailangan natin sa pagbe-breed ng zebra finches. Yan yung mga nest basket. Tapos kailangan din natin ng yun nga, yung sabi ko na double cage or single cage. Kung sakaling si single cage naman kayo, kung gusto niyo lang na isang pares, mas okay naman yun. Kasi advisable naman tong pagko-colony pag yung space mo ay maliit lang. Yan, bali yan nga ang ginawa ko. Bali 5 pair yan sila. Iba-ibang mutation yan. Merong orange line, black line, at saka yung normal zebra finch. Yan, bali 5 pares sila. Tapos bali nga itong nilagay ko nga ay 6 na nest basket to. Pero 5 pair lang para at least maluwag-luwag sila at makapili sila ng kanilang pag-iitlogan. Yan, may mga sari-sarili naman ng yan, nest basket kung sakaling mag-itlog sila. Kaya yun nga ang sabi ko, number 1 yung nest basket, number 2 yung single cage or double cage. Depende na rin sa inyo kung sakaling gusto nyong marami rin yung i-breed nyo, mas okay yun. At ayun na, at least maluwag-luwag yung pag-iitlogan nila. Ayun, kailangan din nila ng ng yung katulad niyan, nesting material. Ang kailangan niyan ay ang yung pinatuyong dahon ng damo. Yan, may mga nabibili rin naman sa sa mga online, like Shopee or Lazada, na yung mga nesting material. Tapos kailangan din natin ng diyan, ng mineral blocks or pwedeng yung buhangin, pwede nating ilagay yan sa kanila kasi nga kinakain-kain nila yan at pampatibay din ng kanilang mga buto yan. Mamaya ipapakita ko yung mga kailangan na pwedeng gamitin natin sa pagbe-breed ng ng zebra finch. Madali lang naman silang i-breed basta i-breed nyo sila babae tsaka lalaki. At saka nga pala, sabihin ko nga pala,
Ang pagkakakilanlan pala ng zebra finch ay madali lang. Bali, ang lalaking zebra finch ay mas darker yung kulay ng pagka-red ng tuka nila. At saka yung ano naman, yung hen, mas light yung pagkaka-red. Yun, madali lang ma-identify yan. Papansin nyo, yan, red tsaka light red yung ano, yung mga kulay ng tuka nila. Oo nga, mga kaibon. Tsaka yung mga binibigay ko palang pagkain niya nila ay parehas din naman sa ano, sa pinapakain ko sa ano, sa aking mga alagang ibang ibon like parakeets. Pero mas marami ang canary seeds nila kaysa sa mga bird seed na hinahalo. Tapos pwede rin tayong magbigay, halimbawa may mga itlog na sila, pwede tayong magbigay sa kanila ng ano, ng Integra 2,000 para nga mapabilis na mapalaki yung mga kanilang mga anak. Mabilis rin makapagpataba. Yan, maganda kasing alagaan din tong zebra finches kasi hindi sila maingay na mga ibon tulad ng African or parakeets. Dahil itong mga huni lang nila ay ano, mahina lang kasi. Kasi nga maliliit nga sila. Maganda rin, nakakatuwa tingnan pagka itong makikita natin na marami sila sa isang cage. Yun nga mga kaibon, pwede rin tayong magbigay sa kanila ng ano, ng soft foods. Yun nga yung soft foods, gulay at saka pwede nating samahan ng ano, ng nilagang itlog. Bali ang gagawin niyo diyan, pwede niyo paghaluin yung carrots at saka yung nilagang itlog. Bali hiwain niyo lang sila sa maliliit na pinong-pino, yung kaya talagang nilang kainin. Wag naman yung medyo malalaki yung pagkakahiwa-hiwa. At pipino-pinuhin nyo lang yung ano, yung carrots tapos yung nilagang itlog. Bali ang ibibigay nyo lang dyan yung kulay puti na nilagang itlog, yung pula, itabi nyo na lang o pwede nyo naman kainin. Bali yung puti lang tapos hiwa-hiwain nyo at iserve nyo sa kanila. At yan, tuwan-tuwa sila dyan sa pagkain nila. Yan, mapapansin nyo, masaya sila sa isang ano, sa isang cage na malaking cage at nakakalipad sila. Bali ang ginawa ko, inano ko lang yan kasi dati yung aking mga parakeets ay ginawa ko na ring colony. Sabi ko, gawin ko rin kaya ito sa ano, sa aking mga zebra finches. At pwede natin silang maparami. Advisable naman yan sa mga katulad ng mga ibang nag-aalaga na pwede rin naman mag colony breeding. Yun nga kasi nga kulang sa space. Pero kung medyo maluwag-luwag naman yung space nyo, pwede rin naman kayong mag pair na lang siguro, double cage. Bali kasi sa double cage na kulungan pwede kayo maglagay ng dalawang pares, tapos lalagyan nyo lang sila ng nest basket or nest box drawer. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga kailangan na pwede nilang itlogan. Yung kaganina nga, yung pinakita ko sa inyo, isa rin yung nest basket. Advisable din naman yun at nakakapagpabuhay din naman ng ano. Pero mas maganda yung, siguro yung gamitin nyo, yung may nabibili naman na nest box na D-drawer. Pero yung sa akin kasi nest basket, doon na sila nasanay talaga na mag-itlog at makapagpapisa. Bali pala yung mga zebra finch ay pwedeng mag-itlog yan sila ng hanggang 7 piraso. Pero hindi natin sila 100% na mapapapisa yung 7 piraso. Pwede lang nilang mabuhay ay 4 or 5. Ganon. Kasi depende nga
kung kaya nga nilang malimliman yung ibang mga mga itlog nila. Ito nga mga kaibon, ito nga yung mga magkakatabi, mga magpe-pair na yan. Tsaka yung double cage ko, maluwag yan, maluwag sa kanila. Kahit na 6 na nest basket ang ilagay ko, maluwag pa rin sa kanila yan. Ayan, bali yung mga mutation pala niyan mga ibon ko, yung mga zebra finch ay black line, orange line, tsaka yung yung normal zebra finch. Ayan. Ayan, mga masasaya yan, tsaka nakakatanggal stress din yan sa atin. Kung mag-aalaga kayo ng mga ganyang maliliit na ibon. Kasi ako dati, ang alaga ko lang talaga ay parakeets tsaka African. At yun nga, at nagandahan ako itong mga zebra finch tsaka para may bago naman sa aking ibunan. Itong mga zebra finch naman. Maganda sila at mga cute na maliliit na ibon. At yung huni nila ay maganda sa tenga at hindi sila maingay. Ayun na nga mga kaibon. Ito nga pala yung yung kailangan natin itlogan bukod sa nest basket. Itong nest box drawer. Ayan, bali yung nasa video niyan, makikita nyo yung naka-picture. Ayun yung nest box na drawer. Maganda rin yan na pwede nyong gamitin sa pag gusto nyong magpares lang kayo ng isang pet. Yun nga, pag nagpares kayo ng bukod-bukod na pair-pair, iyan ang pwede nyong gamitin. Advisable naman yan, mas maganda yan kasi nga, di drawer na madali nyo na lang masisilip yung kanilang mga itlog or meron ng inakay. Yan nga, ito mga kaibon, yung pangalawang kailangan natin sa ating pagbibreed ng alagang zebra finch, ang double cage. Yan. Yung double cage na yan, ganyan yung ginawa ko, na inalis ko yung divider nila, tapos nilagyan ko ng mga, ayan, yung makikita nyo sa video, nilagyan ko ng mga nest basket na pag-iitlogan nila. Yan. Depende lang sa inyo kung anong gusto nyong gamitin, kung double cage or single cage. Pero mas advisable pagka gusto nyong maraming ma-breed na zebra, yung double cage na lang para mas malaki at nakakalipad-lipad sila. Ayun nga mga kaibon, ito yung pangatlo, yung nesting material nila. Yan. Yan, nabibili yan sa online, yung like Shopee or Lazada. At kung meron kayong mga tuyong damo-damo dyan sa likod ng inyong bakuran, pwede rin naman. Bali, ilalagay nyo lang sila sa cage. Tapos sila lang naman ang mag-aakit sa kanilang pugad. Yan. Pero kung wala naman kayong pagkukuhaan, pwede kayong bumili sa sa Shopee or Lazada. Mura lang naman yan, siguro mga nasa 30 pesos. Ayun nga mga kaibon, ito yung sunod na kailangan, yung canary seeds. Canary seeds lang na may halong black millet, tsaka red millet, at tsaka white. Yan, depende na rin sa inyo kung meron kayong pagkain ng parakeets nyo, pwede yung ibigay. Pero sa yung ganyang zebra finch, mas marami ang canary seeds dyan sa kanila. Yan nga mga kaibon, ito pa yung kanilang patukaan. Depende na lang sa inyo kung anong pwede nyong lagayan ng patukaan. Ito kasi sa akin, ganyan ang nilagay ko kasi nga marami sila. Makakain sila. Pag yung mga maliliit lang na lagayan ng patukaan, pwede silang mag-away-away. Yan, ito pa nga mga kaibon, itong lagayan nyo ng tubigan. Pwede rin yung gamitin din na lagayan ng patuka. Yun nga, depende na lang sa inyo kung ano nga ang gusto nyong lagayan ng patuka. Kung magpapainom naman kayo ng tubig, make sure na lagi nyong papalitan kasi nga pag naiputan yan nila at nainom, yan, pwede silang magkasakit.
Kaya nga ako, pag ako nagbibigay ng tubig sa kanila, halimbawa makatapos sila ng pagkain, lagyan ko na ng tubig, tapos pagkaraan ng 5 oras, papalitan ko na uli. Kasi nga mahilig yan sila inom-inom, tapos minsan maliligo, maiiputan, madudumihan yung tubig at maiinom nila. At doon na yung pwede silang magkasakit. Ayun nga mga kaibon, ito pa yung kailangan natin sa kanila. Ang cattle bone at ang mineral blocks. Yan, may nabibili yan sa mga online at meron din sa pet shop. At mura lang naman yan, yung mineral blocks dyan sa pet shop ay 25 pesos ang isang peraso, at itong cattle bone ay mga nasa 60 pesos. Yan kasi ayan yung mga ngata nila para sa calcium din nila, sa pampaano ng buto, pampalakas, tsaka yun nga sa pag mag-itlog na sila, yung eggshell ng nila itlog matibay, hindi kagad nababasag. Mga kaibon, ito pa, bukod nga sa double cage, ito naman yung single cage. Ayan, pwede kayong pares ng kung gusto nyo, isang pares lang para maluwag sila, at ilagay nyo lang yung nest box sa drawer. Ayan nga, sa susunod tuturuan ko nga kayo kung paano nga na mag-setup ng kanilang itlogan dyan sa magiging cage nila. Siguro sa susunod na video may upload ko. Yun nga, mga kailangan natin mga kaibon na dapat nating ilagay sa cage yung gusto natin magsimula ng pag-aalaga ng zebra finch. Yun nga, ulitin ko, i-recap ko lang yung mga kailangan. Yan, kailangan natin ng double cage or single cage. Tapos, kailangan din natin ng nest basket or nest box drawer. Yan. Tapos, yung kanilang nesting material, yung damo na tuyo, or meron naman nabibili sa mga online. Tapos, naandyan din yung kailangan natin ng kanilang patukaan at inuman. Tapos, yun nga, yung pagkain, yung canary seeds or canary mix na may nabibili naman sa pet shop na siguro mga 80 pesos or 70 pesos per kilo. At kailangan din natin ng mineral blocks at cattle bone. Yun nga ang mga kailangan. Tapos, ngayon, ang pagbibigay naman ng pagkain dyan sa kanila ay pwede rin naman na ilagay nyo lang ng marami, isang buwan, kasi nga kain lang naman ng kain yan sila, at lalo na pag may mga itlog na tsaka may inakay, ayun ang kailangan natin na hindi makakalimutan lagyan. Dapat hindi sila nauubusan. Tapos kung maglalagay man kayo ng tubig, every 5 hours pwede yung papalitan yung tubig para iwas sakit na rin sa kanila. Kasi nga, oras na maiputan yung tubig nila at mainom, ayun na yun. Pwede na silang magka-diarrhea or magkasipon dahil nga doon sa dumi nila at naiinom na. Ayun nga, mapapansin nyo, magiging mahina na sila. Yun nga mga kaibon, mga dapat nyong tandaan sa pag-aalaga ng zebra finch. Ayun nga mga kaibon. Sa pala, sa vitamins pala niyan mga zebra finch na yan, pwede na kayong magbigay ng Bitmen Pro. Halo, pero isang beses nyo lang sa isang araw yung bibigay na yan. Halimbawa, sa umaga, pwede kayong magbigay ng Bitmen Pro. Tapos pagdating naman ng hapon, plain water na lang. Yun, para kasi pag napanis yan, mabilis lang mapanis ang mga vitamins ng mga ibon. At yun nga, pag nainom din, pwede rin silang magkasakit. At saka bawal din naman yung sobrang daming vitamins. Yun na nakakasama. Yun nga mga kaibon. Ayun, madali lang mo mag-alaga ng zebra finch mga kaibon. Depende na rin sa inyo kung anong gusto nyong alagaan. Meron namang iba't ibang klaseng mga ibon. Ito, tulad itong nasa video. Itong isang flight cage ko,
Puro African yan. Bali yan, mga breeder na yan, pinahinga ko muna sila. Kasi nga, nakailang clutch na sila, ilang itlog na, para hindi rin naman malaspag yung mga breeder ko sa pag-iitlog. Pinahinga ko muna siguro ipahinga ko muna sila ng mga 2 buwan bago ko uli sila isalang. Yan, sa isang flight cage sila dyan. Yun nga mga kaibon, yun nga, sa pag-aalaga ng zebra finches at kung anong mang uri ng mga ibon ay isang obligasyon din yan. Ang obligasyon na kailangan nating bigyan din ng time yung pag-aalaga ng ibon kasi nga, kaya nga tayo nag-aalaga ng ibon kasi gusto natin, kailangan may responsibilidad din tayo sa pag-aalaga. Kaya nga tulad ng lagi tayong magbibigay ng mapagkain nila, magbibigay tayo ng tubig, kung anong kailangan nila, vitamins, pagkain, mga gulay, yan yung mga kung anong sa ating pang-araw-araw na gawain, ganun din dapat ang ibibigay natin sa kanila. Yan, madali namang mag-alaga ng ibon na yan. At hindi naman sila mga masiselan. At yun nga, yung kailangan nga, yung sa place nga nila na paglalagyan nyo, ay safe sila. Kasi naandyan yung mga predator nila, yung katulad ng mga pusa. Yan, pusa, daga, ayaw din nila yung nalagi sila nabubulabog. Kasi nga, nai-stress din itong mga ibon. Tapos kung mapapansin nyo, itong cage ko, binalutan ko ng mga trapalyang kasi nga, nasa labas yung yung mga kulungan at nauulanan din yan sila. Tsaka yun nga, yung sabi ko, hindi dapat sila nakadirect sa sunlight, yung hindi sila na arawan ng diretso. Kasi nga, yun nga, pwede silang ma-heat stroke at pwede silang mamatay. Kaya yun nga mga kaibon, dapat natin tandaan na pag-aalaga ng ibon ay hindi basta-basta na nag-alaga lang tayo kasi nga gusto natin. Siyempre may mga buhay din sila na kailangan din nilang mabuhay ng pagkain, kung anong gusto natin. Kasi nga ito'y pantanggal din ng stress natin na galing natin trabaho, pagod, tapos pag-uwi natin ng bahay, sisilipin natin yung mga alaga natin, makikita natin masasaya sila. Tsaka lalo na yan pag nasanay na sa inyo yung mga alagang ibon, pag yung alam na nila yung oras ng patoka ng pagpapakain sa kanila, maglalapitan na sa inyo yan. Yun katulad sa akin dito sa aking ibunan sa flight cage na yun nga, pag ako magpapatoka, maglalapitan na yan kasi alam na nila na pag lumabas na ako ng bahay at puntahan ko na sila, pag makita nila ako, yun na, magiging maliligalig na yan kasi alam na nilang napapakainin ko na sila Mga kaibon, may oras yan ng pagpapakain. Ako kasi dito sa aking ibunan, bali ang oras ng pagpapakain ko sa umaga ay 8 o'clock ng umaga. Yan, papakainin ko na sila. Gulay muna yan or soft food. Tapos, pagkatapos ng matapos nila, maubos nila yung kinakain nila na mga gulay or soft food, bibigyan ko naman sila ng seeds ng 10 o'clock ng umaga. Yan. Tapos lalagyan ko na yung tubig nila ng may vitamins or plain water. Tapos yun nga, pagdating naman ng after 5 hours yung tubig, papalitan nyo na. Papalitan nyo na kasi nga, yun nga, pag naiputan, pwede rin silang magkasakit. Tapos nga, yun na, yung lugar nila dapat hindi sila naaabot ng mga daga at saka mga pusa. Kasi, yun nga, nai-stress yan sila. Yun nga, mga kaibon, yun nga, pag-aalaga nga ulitin ko, ay isang masaya. At siyempre, yun nga, mag-aantay kayo, matyaga din kailangan, may tiyagaan din. Ayun nga mga kaibon, hanggang dito na lang siguro po ang aking video na kung paano nga natin tayo mag-alaga ng zebra finch
Shoutout muna po tayo sa ating masusugid na subscriber at laging nanonood sa aking mga ina-upload na mga video. At yun nga, salamat po, shoutout kay Lovebirds at iba pa, at UB646. Thank you po sa panonood sa aking mga video. Yan nga, shoutout din po tayo kay MRB TV Official. Maraming salamat po at sana ipatuloy niyo po akong suportahan sa aking mga ina-upload na mga video. Shoutout kay Kuya Joms TV. Yan. Salamat din po sa inyong patuloy na suporta sa aking YouTube channel at patuloy din po tayong magbibigay sa inyo ng mga video na nakakatulong sa pag-aalaga ng ibon. Shoutout kay Sir Ian Jasper Marinas. Yan, maraming salamat po at lagi kayo nakasubaybay sa aking mga ina-upload na video at sana i-share nyo rin po yung mga ina-upload ko mga video para at least makatulong din po sa akin at makatulong din po tayo sa ibang mga nag-aalaga ng mga ibon. Ayun nga mga kaibon, sa mga gusto rin magpa-shoutout at gusto rin maraming gustong itanong, pwede kayo mag-comment down below sa aking video. Itong video na to, pwede kayo mag-comment at kung may mga tanong man kayo about sa pag-iibon at pwede nating masagot at mabigyan ko kayo ng konting tips kung ano man yung tatanong nyo. Ayun nga mga kaibon, palambing naman po ako sa inyo na pakishare na lang po itong aking video at iba pang mga video na aking in-upload para makita din po ng ibang mga viewers na yung mga tips na ibinibigay ko about sa pag-iibon. Ayun nga po, palike, share, and subscribe sa aking YouTube channel, ang MBA Loop and Aviary. Pa-subscribe na lang po at pa-share ng aking mga video at don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong ina-upload na mga video. Hanggang dito lang po mga kaibon at maraming salamat po sa inyo at yun nga po, lalambing po uli ako sa inyo na pag may commercial advertise po ang aking mga video na ina-upload ay wag na lang po nyong i-skip, patuloy nyo na lang pong panoorin para at least makatulong din po sa akin at para marami pa rin po tayong may upload ng mga maraming video. Hanggang dito na lang po, marami pong salamat sa inyong panonood.